Mari ba natin palakpakan si Lord? Minsan pa. Amen. Hawak na po tayo ng Bible. See to it na lahat po tayo makabasa. Once again, let's feed our soul by the Word of God. Sa passage na in series ay atin pong binubulay every Sunday. Tayo po sa umagang ito ay sa James chapter 4 verses 13 hanggang 17. Santiago, kabanatang 4, talatang 13 hanggang 17. Pangunahan ko pong pagbasa kung kayo po ay naroon na sa ating teksto. Ang segment title po ng ating passage ay Huwag Magmalaki. Sabi po dito, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at 1 taon kaming mananatili roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ito po ang mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Ibahagi ko po sa inyo ang isang mensahe sa tema na attitudes towards God's will. Cultivate the right one. Mga pag-uugali, pananaw, kaisipan, responses, saan? Sa God's will. Sa kalooban ng Panginoon. And to the attitudes na meron tayo sa God's will, sa kalooban ng Diyos, may isa po na dapat nating masunod, patuloy na magawa, at mapayabong sa atin pong mga buhay. So the question na gusto kong i-raise about isa sa atin, halaw sa ating passage at sasagutin ang ating passage is that what is the right one among the three attitudes toward God's will that we ought to cultivate? Ano ba yung isa sa tatlo na attitudes natin sa kalooban ng Diyos na dapat nating pagyabungin sa ating mga buhay? Dahil sa tatlo pong attitude towards God's will sa ating passage, isa lang po ang positibo. The two others ay negative. So, allow me to share with you ang una na attitude toward God's will. Is it rejecting God's will? Of course not. Hindi natin dapat i-refuse ang kalooban ng Diyos. Hindi natin siya dapat i-reject. Kasi sabi po doon, if I may read sa English naman, para balanse po tayo. Now listen, you who say today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. Possibly, ang kausap po ni Apostol Santiago sa passage natin ay ang primarily mga business people. Mga mangangalakal, traders, nagninegosyo. Pero wag nating isipin na ang mensahe o lessons na mapupulot natin sa kanyang
pinatutungkulan sa kanya pong sulat na ito ay specific lang sa mga nasabing tao. Business-minded people, traders, mga komersyante. Somehow, tayo din po ay makaka-relate dahil bahagi po tayo ng kalakalan na yan. Na bagamat kung hindi man tayo negosyante o hindi natin naranas yan o wala tayong plano dyan, tayo po lahat ay consumer. Amen? Tayo po ay clients. Kaya somehow, makaka-relate po tayo sa mga taong ito na nais na turuan, gabayan, i-admonish ni Apostol Santiago. At ito ay walang iba kundi sa kanila pong boasting, sa kanila pong pagmamalaki. Kasi sila po sa ating passage ay nakita nating nagpaplano nang wala pong pagdulog sa Panginoon. Somehow, they don't pray for their plans. They plan, but they don't seek God's will sa kanilang buhay. We never see there in our passage na sila ay sumangguni sa Diyos about their plan, and that their plan ay kinukomit na sila sa Panginoon, and what they are doing is in accordance or for the glory of God. Kaya, merong argumento si James na binanggit sa kanila na ang pagre-reject sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos ay kahangalan. Dahil ang buhay ay puno ng complexities, uncertainties, at brevity or briefness, and of course, weaknesses ng tao na meron ang mga traders, komersyante, business people, even all people ay nakakaranas po ng mga ganito. May ganito pong kalagayan. Sa buhay po ng isang tao, especially traders, komersyante, talagang mahirap pang hawakan talaga yung bawat araw. Magkaiba yung ngayon sa bukas. 'Di ba? Iba yung kikitain mo ngayon sa kikitain mo bukas. Pati nga sa kalugihan, magkakaiba. Sa pagtubo, pagkita, magkaiba. May profit and loss, iba-ibang tao, iba-ibang lugar, iba-ibang presyo, iba-ibang ideas, iba-ibang activity. Yan ang meron ng tao, especially those people na into business or trade. Somehow, kasama po tayo dyan sa ganyan pong kalagayan. Hindi man tayo negosyante, pero complicated ang atin pong buhay. Dahil may pabago-bago po ang sitwasyon, ang panahon, at hindi natin alintana kung ano ang pwedeng mangyari mamaya, bukas, sa makalawa. Kaya yung pagre-reject sa will of God, sa kalooban ng Diyos, everyday ng buhay ng tao, especially people of God such as you and me, ay foolishness, kahangalan. Dahil hindi natin piho, hindi natin alam ang pwedeng mangyari, at walang katiyakan ng lahat ng bagay. Di po ba hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari bukas, sa makalawa, sa future, sapagkat wala tayong control dyan. Unlike God, Diyos lang ang nakakakita sa lahat ng bagay, past, present, and even future. And most of all, God has control over all things. Pati sa future, mangyayari, may control siya. Pero ang tao, ang negosyante, ang politiko, ang mamamayan, tayo, mga Kristiyano, bukod sa hindi na natin nakikita ang mangyayari bukas makalawa, wala pa tayong kakontrol-control doon. Are you with me? Unlike God. So, everything in the life of a lot of people in the church, anywhere else, ay may uncertainties. At sinabi sa ating passage na ang buhay ay maigsi lamang. Ikinumpara ang tao sa mist. Sabi po doon, di ba, mist. Ano ba sa Tagalog ang mist? Hamog. Ikinumpara din ni Job ang tao sa usok o kaya ay ulap. Di ba ang usok? Nandyan ngayon, maya-maya wala na. Same is true with cloud. Nandyan ngayon, maya-maya wala na rin. Di ba? Ang bilis-bilis mawala.
So, ang buhay ay truly full of complexities, uncertainties, and shortness of existence. Na ang tao, nandyan ngayon, maya-maya lang. Di po ba, a lot of people would say na ang buhay ng tao, mahaba, ang panahon ay matagal, ang oras ay matagal, ang buhay ng tao, mahaba. Lalo na mga kabataan. Ang mga kabataan magsasabi na matagal pa ang buhay ko kasi marami ako nakikitang may edad at ang tagal na nila sa mundo, so ang buhay ko mahaba, tatagal pa ako. Maaring yan ang kaisipan ng maraming tao. Parang tayo, di ba, parang natatagalan tayo sa paglipas ng panahon, ang tagal ng oras. Di ba, naiinip tayo, ang tagal naman ng oras, tagal naman mag-preach ni pastor. Ang tagal namang matapos ng service. Ayan, di ba? Somehow, sa buhay ng tao, marami nagsasabi, mahaba ang buhay. Pero sa totoo lang, kaigsi lang. Amen? Yun ang sabi ng ating passage, ng scripture, na may brevity ang buhay. Sobrang maigsi lang. Nandyan, parang halaman. Tutubo ngayon, maya-maya lang mamatay na. Bulaklak, ngayon ay matingkad, pero maya-maya lanta na siya. Same is true with the life that you have, that we have. That all people, the traders in the time of James, ay may buhay na maigsi lang naman talaga. Kaya, bagamat ang tao nagpaplano, maraming plano, maraming gustong gawin, maraming iniisip, maraming mga gustong ma-achieve, marating, pero sa totoo lang, hindi siya sure kung ang mga yon mararating niya, ma-achieve niya, ma-enjoy niya, mapupuntahan niya, marirealize niya. I remember the parable in the Bible about a farmer na nung mag-ani siya ng sagana, nagpang-abot yung kanyang ani na karaan sa kanyang ani sa kasalukuyan. Naalala ko po yung aking biyanan dahil meron silang bukid, nakikita ko po yung kamalig nila, punong-puno, hindi sila nawawalan ng bigas. At umaabot pa nga sa bagong anihan, may laman pa yung kamalig. Nagpapang-abot. So that man in the parable, sabi niya, ano kaya gagawin ko dito sa aking sobrang daming ani? Ang liit-liit ng aking kamalig, wika ng farmer. Ito gagawin ko. Gigibain ko yung aking maliit na kamalig, magpapatayo ako ng malaking kamalig, at doon ko iimbak ang lahat ng aking ani, at ako ay magpapahingalay, at hindi na ako mangangamba, 1 taon, 2 taon, 3 taon, na ako ay masagana, at ako ay magsasaya, ako ay iinom, ako ay kakain, at ako ay magsi-celebrate, sabi ng farmer na ito. But the Lord said to that man, "You fool, ngayong gabi, ire-require ko ang iyong buhay. Mamamatay ka sa gabing ito. At sino ang makikinabang sa iyong saganang ani, sa iyong impok, sa iyong plano, sa iyong kayamanan?" Wika ng Panginoon. So ang buhay ay uncertain. At ang buhay ay maigsi lang talaga. Sabi mo sa katabi mo, maigsi lang ang buhay. Kaya nga, it's so wise that our short life, gugulin na natin sa tamang dapat nating pagdalahan. Are you with me? Maigsi na nga, i-invest pa natin sa mga gawain na pangsanlibutan lang, pansamantala lang. Wala siyang masyadong magiging kabuluhan. So our life, which is so brief and short, mas magandang i-invest na natin sa mga gawain na may eternal na relevance sa ating buhay. Na meron tayong matatanggap na eternal dividends kapag kang ating buhay, lakas, panahon, talento, in-invest natin, lalong-lalo na sa kalooban ng Panginoon. If not, that short life na meron tayo
ay masasayang lang. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sayangin. What I mean, mga kapatid, is investing our life to eternal things, activities, ministries, principles, way of life, ay may hatid na pagpapala in this life, most of all, in the life to come. So, it's so wise na sa panahong ito natin, wag na tayong padistract, wag na tayong mag-deviate. Itama na natin ang atin pong buhay, focus sa kalooban ng Panginoon. Remember, that is our topic. Our attitude toward God's will. Ano ba ang dapat? So, tayo po, mga kapatid, ay napapaalalahanan ngayon ng ating passage about the uncertainties of a lot of things sa ating buhay. Lalo na ang ating buhay, ang ating future. And in our passage, may sinabi si Santiago, ni-rebuke niya ang kanyang listener na sabi niya, pero saan ka? Kayo ay nagmamalaki. Wika ni Apostol Santiago. Kayo ay nagbo-boast. Bakit? Because they are proud. That is why they are rejecting God's will. At ang pagre-reject sa kalooban ng Diyos ay maihahalin tulad sa isang tao na napadpad sa isang madawag, makapal, at so dense na kagubatan at wala kang dalang mapa. Naalala ko lang ang isang true to life na story, movie na napanood ko. Mag-iina sila na sumakay ng eroplano para makipagkita sa kanilang ama, sa kanyang asawa. Kasama niya yung kanyang anak, 3 na 10, 7, at saka 1-year-old. Yung eroplano, nag-crash sa malawak na Amazon jungle na sobrang kapal, sobrang lawak. And the problem of the authorities, paano mahahanap yung wreckage, yung mga survivors if there are. So, hindi nila makita kung saan bumagsak, nasaan yung wreckage, nasaan yung mga pasahero, at thinking na ang mga sakay ay mga bata. Nung makita nila, sa tagal, nung makita nila yung wreckage, wala doon yung 3 bata, 10-year-old, 7-year-old, tsaka 1-year-old. So, sa hirap hanapin ng wreckage, ganun din, mas lalo na yung 3 bata. Hindi nila makita. Wala silang mapa. Yung iba may mapa nga pero sobrang kapal ng bundok, sobrang delikado, sobrang dilim. That is why they were so worried na yung mga survivor ay patay na. Kasi in that kind of place, forest, at mga bata na walang alam sa survival, for sure, 1 linggo lang, 2 linggo lang, palagay mo na 1 buwan, pwede nang mamatay. Manapa ay maraming mga mababangis na hayop sa kagubatan. Pero tumagal ang mga batang ito ng napaka-imposibleng haba ng panahon na nakasurvive sila. So, sa haba ng ordeal na mga naghahanap sa kanila, sumuko na yung iba, ang mga military umatras na. Pero, miracle na natagpuan sila at mga buhay. Himala ng Diyos na nabuhay yung, for, I think, if I'm not mistaken, more or less 2 months yata or 3 months sila sa kagubatan na buhay. So, in that story, may kukumpara po natin na yung pag-refuse, pag-reject, hindi pagkilala sa kalooban ng Diyos sa buhay ng tao, sa buhay natin, ay para tayong nasa dark jungle na wala tayong dalang mapa or sa isang karagatan na walang compass o radar na for sure maliligaw ka or mapapahamak ka.
So rejecting God's will is so dangerous. Yung bang hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. At kung alam man natin, we refuse. Na para bang ang God's will ay option or pwede mong igaya sa negosyo o kalakal na take it or leave it. Diba? Ganun po yung mga komersyante. May presyo. Magkano? Eto. Ganun na lang ba? Sagad na. Take it or leave it. So, rejecting God's will ay napaka-dangerous. Ang pangalawa na attitude towards God's will, aside from rejecting God's will, ay defying God's will. Pakisabi nga po natin, defying. Ang synonym po nito ay disobeying. Ang pag-defy sa kalooban ng Diyos ay mas mabigat kaysa sa pagre-reject lang o pagre-refuse lang sa God's will. Dahil dito ay alam mo ang kalooban ng Diyos, alam mo ang utos ng Diyos, but you choose to disobey or defy the will of God. Kasi sabi dyan sa James 4:17, sa English, if I may read again, sabi po dyan, anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. Sino man daw ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin pero hindi niya ginagawa, nagkakasala. So, sinasabi dyan ng isang tao na may kaalaman sa kalooban ng Diyos, kahit nakokonti lang ang kalooban ng Diyos, utos ng Diyos na alam mo, pero sabi dyan, kung hindi mo yun ginagawa, sinusunod, nagkakasala ka. So despite knowing the will of God, those people na listener ni James, ina-address niya sa kanyang sulat, choose to disobey. Ang pinipili ay sumuway sa kalooban ng Diyos, magsabi nga ng amen. O di lahat tayo obedient, ha? Lahat tayo obedient. Ang sabi ni James, may dahilan kung bakit sila, ang tao, even you and me, ay may tendency na ang piliin ay sumuway. Number one reason is pride. Pakisabi nga po natin, pride. Kasi, ang tao, used to na may ma-accomplish, may magawa, may maging katagumpayan. Kaya ang tao may tendency na sabihin niya sa kanyang sarili, usual na rin, na bukas, makalawa, meron akong magiging katagumpayan, kalakasan, kakayanan to reach my goal, to do what I want, and to accomplish anything in my life. Because in the past, kahapon, kanina, nung makalawa, nung isang buwan, marami akong accomplishment. May mga naging katagumpayan ako, may mga nagawa ako. So, this is pride na nagdadala sa isang tao para sumuway sa kalooban ng Diyos. Para hindi piliin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pride na hindi ko naman sinangguni si Lord ng mga nakaraan, pero na-achieve ko to, nagawa ko to, na-accomplish ko to, gumaling ako ay nag-succeed. So, it's the same thing. Ang mangyayari mamaya bukas ay mangyayari rin at magagawa ko din. And doon po nanggagaling ang kakayanan ng tao, tendency ng tao na ang piliin ay sumuway, manatiling disobedient, nagde-defy sa kalooban ng Diyos. Another thing is ignorance of God's will. Kawalan ng kamalayan, kaalaman sa kalooban ng Diyos. That is why ang napipili, nagagawa, nasasabi, naiisip, nagiging decision, nagiging responses ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi na ang kalooban ng Panginoon.
Okay. Pakisabi nyo nga po, pride and ignorance. Okay. Ang ano po niyan, ang acrostic niyan ay PI. Diba? Ka-PI talaga yan, mga kapatid. Pero wag niyong babanggitin yon. Diba? Pride and ignorance of God's will. That is why a lot of people disobey God. Able to defy God because of pride and ignorance. Kaya napaka-importante na tayo ay Bible reader, tayo ay gumagamit ng tenga, quick to listen, para sa kalooban ng Diyos sa ating buhay, so that meron tayong knowledge sa will of God, at alam natin kung anong kalooban ng Diyos, and what we are going to do is to obey God, not to defy God. Bakit, mga kapatid? Ang kalooban kasi ng Diyos ay hindi option, but an obligation. To a lot of people, parang option ang God's will eh. Bakit? Kasi ang God's will sa ibang mga kapatid, sabi nila, susi daw ng miseries ang kalooban ng Diyos. Maraming tao ako na kilala in the past, lalo na nung ako'y nasa Panginoon na, nung ini-encourage kong sumama, magsimba, sumuko kay Lord, sumunod kay Lord, maglingkod kay Lord, ayaw nila. Bakit? Ang sabi nung isa, hindi pa ako sawa eh. Hindi ko pa kayang iwan ang aking bisyo. Hindi ko pa kaya na lumakad sa daan ng Panginoon. May kalungkutan dyan. Killjoy dyan. Walang good time dyan. Walang happenings dyan. Amen? Corny dyan. So, for those kind of people, it seems to us na ang God's will sa kanila ay option. Pwede mong wag i-take. Pwedeng wag mong piliin. Pwedeng wag mong sundin ang kalooban ng Panginoon. Pero sa totoo lang, God's will is an obligation. So we must obey. If you believe that God's will is an obligation, you must obey. We must obey. Bakit? Kasi nilalang ka ng Diyos. Nilalang tayo ng Diyos. Siyang creator natin. So we must obey Him. Are you with me? Siya ang Panginoon natin, tagapagligtas ng ating kaluluwa. So, it is but proper to obey Him as our Lord and Savior. Kasi ginawa niya tayong anak. Tayo ay lingkod niya. We are blessed and privileged to be God's servant. Yung makapaglingkod ka nga sa isang prominenteng tao, mayamang tao, may sinasabing tao, di ba? Mataas ang kalagayan sa lipunan, mataas ang posisyon sa gobyerno, di ba? It's an honor, a privilege. Pero as people of God, niligtas tayo ng Panginoon. Si Kristo ang ating Diyos, tagapagligtas, at tayo ginawa niyang hindi lang anak, kundi lingkod, disciple. It's an honor. It's a privilege. Napakapalad natin. Sabi mo sa katabi mo, napakapalad mo, naging anak ka ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, at ikaw ay tinawag din ng Panginoon na servant. So ang pinaglilingkuran natin, the Most High God, the Creator, our Savior, Redeemer, and Deliverer. The honor of everything, the source of everything that we have, the source of everything that we need in this life. Siya ang gumawa sa atin na maging anak, maging lingkod. So to treat the will of God lightly is to invite the chastening of God. Yung baliwalain mo, i-reject mo, i-refuse mo, suwayin mo, o parang menosin mo lang ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, para kang nag-imbita ng sumpa o kamalasan sa iyong buhay. Pastor Vic, isa lang naman yung nire-refuse ko. Ito lang naman, maliit lang naman. But it's the same. Remember, paano nag-plunge si Eva at Adan sa kasalanan? Kasama ang mankind,
ang buong sangkatauhan sa kasalanan at napahiwalay sila, ang tao, sa Diyos because of just one single sin. Kinain nila yung ipinagbabawal na prutas. So in our lives, mga kapatid, kahit maliit lang, kahit isa lang, kahit once a week mo lang ginagawa ang kasalanan o once a month, it's the same. We treat the will of God lightly, and it's the same as we invite discipline, punishment, chastisement sa ating buhay. Just like an earthly father. Pagka ang anak mo, di ba, hindi na nakikinig, ayaw ng pasaway, laging pasaway, rebelde, at hindi ka na nire-respeto, hindi sumusunod sa iyong instructions na mabuti, anong gagawin mo bilang ama, bilang magulang? For sure, you need to spank your child. Papaluin mo talaga. But that discipline ay magdadala sa kanya para siya ay mapabuti. Po ba? Ang discipline na yan ay ekspresyon ng kanyang pagmamahal sa anak. Ekspresyon ang kanyang disiplina sa kanyang anak na talagang tunay na anak siya. Di ba? Meron ba kayong kilala o ikaw bilang ama o magulang? May pangyayari ba na dinisiplina mo yung anak ng kapitbahay mo? Of course not. Kasi hindi mo naman yun anak eh. May magulang yun na dapat magdisiplina sa kanya. Pag inurang mo yun, mababantay bata ka. Diba? Mako-complain ka sa na child abuse. Diba? So dahil hindi mo yung anak, hindi mo siya didisiplinahin. Walang pagmamahal dun eh, kasi hindi mo naman anak. Malasakit, pwede pa. Pero it is so awkward na magdisiplina ka nang hindi mo naman kadugo, hindi mo anak. Kaya just like our Heavenly Father, sa buhay, itong maganda eh, sa buhay ng mga nagde-defy, nagdi-disobey sa kalooban ng Diyos, hindi naman binabawi ng Diyos eh, yung kaligtasan mo spiritually. Kundi, as a sign that God loves you, that you are truly God's child, didisiplinahin ka ng Panginoon. And that is painful. Are you with me? Sino ang naurang, napalo, nabambo, nahataw, at napangiti ka pa? Sarap! Pero latay-latay, dugo-dugo pa. Diba? Sa sobrang lakas nung hagupit. That's painful. Kaya nga, to treat the will of God lightly is to invite the chastening. Kaya nga, whenever na we are facing temptation o sin, kahit maliit lang yan, ang isipin agad natin, may konsekwensya ito. For sure, hindi ko maa-appreciate at magsasuffer ako and didisiplinahin ako ng Panginoon. Papaluin ako ng Diyos. Kaya if you are wise, avoid. Amen? Better obey than defy or disobey God's will. Because disobeying God's will leads to misery. Sabi po ng isang passage sa Luke chapter 12. Sabi po diyan, "But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked." Kanina, na-share ko po sa inyo yung isang tao na ignorant sa God's will. Konti ang alam kasi bihira na magbasa ng Bible, bihira na magsimba, hindi naman naintindihan ang kanyang napapakinggan. Yung iba maraming alam, but they choose to disobey. Some reject
the will of God. Some choose to disobey. Intentional talagang sumusuway. Konti man o marami siyang alam na kalooban o utos ng Diyos, but they choose to disobey and defy God. Pero pareho lang sila. Konti man ang pagsuway o marami, pareho lang na papaluin, didisiplinahin, magsasuffer, makakaranas ng punishment mula sa Heavenly Father, sa Diyos. Parehong masakit. Pero ang kaibahan lang dito, yung ignorant, few blows. Pero yung deliberate, magkasala, may ipinapamuhay na hindi nagpe-pray, hindi babasa ng Bible, hindi ginagamit sa maayos ang kanyang resources, ang kanyang time, ang kanyang talent, and nagko-compromise, mas maharaming hagupit o palo. Yun po ang sabi dyan. From everyone who has given much, much will be demanded. And from the one who has been trusted with much, much more will be asked. So, nakadalawa na po tayo na God's will. Attitude toward God's will. Yung una, rejecting God's will. Pangalawa, defying God's will. Ito po yung pangatlo na sinasabi ko sa ating theme na dapat nating piliin at i-cultivate. The last but not the least, but the only one na positive sa tatlong attitude towards God's will, kalooban ng Diyos, is by observing the will of God. By obeying the will of God. By following the will of God. Kasi sabi ng verse 15, instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Sino po sa atin yung minsan nagplano? Ito gagawin ko mamaya. Ito gagawin ko bukas. Ito ang mangyayari. Abangan nyo. Ito. Pero kung hindi natin dinadagdagan ng sabiyaya ni Lord, kung kalooban ng Panginoon, gagawin ko to, magagawa ko to, pupunta ako doon, kung kalooban ng Panginoon, kung gagawin ng Panginoon. Ito ang mangyayari kung sasamahan ako ng Panginoon. Kung wala ang mga ito, if it is the Lord's will, tayo po ay nagiging proud, mapagmalaki. Because we are playing God kapag hindi po natin isinasama ang statement na to. So ang statement na to, if it's God's will, ay hindi lang dapat na salita na lalabas sa ating labi o gigitaw sa ating isip, kundi ito ay dapat na attitude ng puso na dumidepende tayo sa grace ng Panginoon, sa ating plano, sa ating expectation, sa ating gustong puntahan, gawin, alisin, idagdag sa ating mga sarili, ma-achieve in life, at ma-accomplish in life. So this is not just a statement of our lips, but has to be a constant attitude of our heart. Just like the Lord Jesus Christ. Etong example para makarelate po tayo. Jesus said, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Sino po sa atin? Ang so eager, uhaw na uhaw, ang kagutuman, ang kagustuhan talaga, palagi na ang masunod kalooban ng Diyos. Yung bang kahit sa mga panahon na masagana ka, hayahayang buhay, ang gusto mong masunod, magawa kalooban ng Diyos. Lalo na kapag may pinagdadaanan tayo na pagsubok, kahirapan, temptation, trials, hardship. Diba? Struggle tayo dyan na mag-deviate, mag-compromise, i-compromise ang kalooban ng Diyos, mag-shortcut, or do it in our own way at hindi na in God's way. Si Jesus, mga kapatid, ay magandang example. Sabi niya, nung siya'y narito pa sa lupa, my food is to do the will of Him, the Father, who sent me
and to finish His work. So, yung palang paggawa ng mabuti, pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay kinumpara ni Jesus Christ sa pagkain na napaka-importante. Di ba? Yan ang cravings natin. Sa atin ba ngayon may nagki-crave na para sa lunch? Kasi fasting tayo kanina, breakfast. O hindi na natin nagawa mag-almusal. Or bitin tayo sa ating almusal at medyo napadaan pa tayo dyan sa mga masasarap na restaurant. Di ba? Nagki-crave tayo dyan. Di ba? Hanap-hanap natin palagi yung pagkain. Napaka-essential sa ating katawan at buhay ng pagkain. Are you with me? Maikukumpara ba sa craving natin sa food, sa need natin about food, ang ating desire to obey the will of God? Or we defy God's will? Or we defy instructions of God sa atin pong buhay? Kung ito ang level mo, that every day of your life, mabuti man o masama, nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, nag-aaral ka, husband ka, wife ka, anak ka, estudyante ka, whatever situation mo sa buhay mo, kung ang layunin mo ay masunod palagi ang kalooban ng Diyos in every area ng iyong buhay, that is something. That is amazing. You're like the Lord. Ang priority mo in your life is to do the will of God. To obey God. To please God. In everything you do or say or plan or think. Napakaganda po nun. So, ito po ay sinususugan ng isang analogy, mga kapatid, na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay maghahatid sa atin para sa isang mapagpala, pinagpala, rewarding na buhay. Not just in this life, but in the life to come. Kagaya ng paggalang, pagko-cooperate, pagsunod ng isang inhinyero sa laws governing flight. Di po ba, dyan sa ere, may batas po dyan na dapat sundin. Sino? Ang engineers, ang mga gumawa ng eroplano na kamakailan lang bumagsak. Di ba? Kailangang mag-cooperate ng engineer ng eroplano sa laws of gravity, sa laws of na nandyan sa ere, sa alapaap, para yung eroplano na kanyang gagawin, makayang lumutang. Yung piloto rin na magdadrive sa eroplano, kailangan niya din makikooperate sa laws that governs flight. If not, what will happen sa eroplano? It will cause not just a lot of lives, but a lot of damages as well. Gastos, pagkasira, pagkawasak, hindi lang ng buhay, kundi ng mga properties. Di ba kamakailan? Last Thursday, Air India, Boeing na eroplano, bumagsak. 241 people died. Isa lang nakaligtas. Miraculously pa. Somehow, may na-violate po dyan. May hindi nag-cooperate yung mga engineers o maintenance ng eroplano na yon, or somehow the pilot. Kaya siya bumagsak. Of course, titignan natin to na pinermit ng Panginoong mangyari. Pero kung magko-cooperate lang ang tao sa laws that governs flight, naalala ko lang kasi yung mga parachute. Ang alam ko kasi paracute. Ang lahat ng cute, magsabi ng amen. Parachute. Diba? May practice dyan bago ka lumundag doon sa taas. May laws governing flight kasi, yung paglutang, pagsisid, diba? Pagbagal ng bagsak mo. Diba? Kasi, without the knowledge and cooperation mo sa laws governing flight, pag tumalon ka sa eroplano nang walang kaalaman sa mga batas dyan, sa ere, sa langit,
pwede kang mapahamak. Di ba? Ano ang posisyon mo pag lumundag ka sa eroplano? Di ba? Iikot ka ng iikot na talagang ang bulusok mo sobrang bilis na paikot ka. Talagang walang ka na ng malay noon. Pero di ba, may mga, sino po ang nakapag-aral dyan? Ako hindi naman, pero nakikita ko lang. Di ba, may mga posisyon. Pag dumive ka, di ba, para lumutang ka at mabagal ang bagsak mo, di pa ka. At pag gusto mong sumisid, mabilis ang bulusok mo, di ba, gaganong ka. Di ba? That is knowing the laws governing flight. If you cooperate, maliligtas ka. May blessing ka. Are you with me? But try to disobey those laws sa langit, sa ere, sa gravity. At kung ikukumpara yung laws na yan sa batas ng Diyos, sa will of God, for sure. Sabi ko nga kanina, we are inviting discipline, punishment, chastisement, sufferings sa atin pong mga buhay. So it is God's will that we yield ourselves to God. So in our passage, ito po binanggit yung mga kasalanan na yan na dapat nating hindi lamang i-overcome, pagtagumpayan, iwasan, and most of all, isuko. Sexual immorality, prayerlessness. Dapat tayo maging mapagpasalamat sa Diyos, grateful sa Panginoon, dependent sa ating Panginoon. It is God's will na tayo po ay mag-yield sa Kanyang kalooban na magtiwala sa Kanya, maglingkod sa Kanya, magpagamit sa Kanya, ialay natin ang ating buhay, ang lahat-lahat sa atin for the glory of God. That walang bahagi ng ating buhay na hindi si Lord ang nagro-rule at nasusunod. Sa finances, sa relationship, sa pag-aaral, pagtatrabaho, sa lubat-labas ng bahay, pagninegosyo, God has to be the one who rules. That is so important. That God has to be the one who rules in every area ng ating buhay. Kasi kung hindi, as people of God, pwede namang hindi eh. Pwede kang may ireserba na hindi mo ipapasakop kay Lord. Halimbawa, yung bulsa mo. God said, give, tithes, offering. Pero if you defy that, pwede naman eh. Oo, nagagawa mong magsimba, magpray, di ba? Magministeryo, pero yung bulsa mo, hindi si Lord ang nagro-rule. Pwede namang you openly give generously without grudge. Hindi ka napipilitan. Bukal talaga sa kalooban mo. Pero hindi ka naman nagpe-pray regularly and consistently. Hindi mo naman inaaral ang salita ng Diyos para lumago ka in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Pero kung lahat, napakaganda na pag-i-invest ng ating time, ng ating buhay sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang mga ito ay importanteng maging paalala sa atin na hindi lamang i-overcome, takasan, iwasan, kundi isuko sa ating Panginoon. Na tayo maging prayerful, thankful, and obedient sa kalooban ng ating Panginoon. Ito po ang ating acrostic and alliterations na buo sa atin pong passage today. RDO. Okay. Hindi po, Regional District Office. Ang BIR po may ganyan eh. RDO po ang tawag nila sa mga district office nila. Sa mga regions o provinces. Regional District Office. Pero what I mean, para mas madali po nating maalala, ito pong tatlong attitude na meron o pwedeng gawin ng isang kahit na mananampalataya towards God's will. Una, i-reject ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, i-disobey, i-defy ang kalooban ng Diyos. Pero yung pangatlo, ang dapat nating piliin. Cultivate
the right one, the correct one that we need to cultivate in our lives. And that is obedience or observing the will of God sa ating mga boys. So I propose only one thing. Do the will of God. Actually, nirevise ko po yan, inedit ko po yan. Dinagdagan ko po ng no more, pakidagdag mo nga, Sister May. No more and do the will of God. No more. Hindi no more na N-O-M-O-R-E ha. No. Alamin mo pa, nang higit pa, malawakan pa, malaliman pa, ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay by reading the Bible. Sapagkat nilagay na ng Diyos ang lahat ng Kanya pong wisdom, instructions, will sa Biblia para tayo po ay magabayan sa ating pagdidesisyon, sa ating pag-iisip, every precepts, principles, decrees, commandments, instructions, ways ng Panginoon para sa tao, para sa iyo at sa akin, nandyan lahat. Kaya nga, sa pamagitan ng pagbabasa, pag-aaral ng Bible, ng salita ng Diyos, we can have not just few, but a lot of will of God na malalaman natin sa ating buhay. Para masunod ito, magawa ito sa ating buhay. Kung kokonti lang ang alam natin, na kalooban ng Diyos, study God's Word. Huwag kang a-absent sa mga ganitong pagtitipon. Just like what I did in the past. Mula nung ako po'y tawagin ni Lord, talagang hindi po ako uma-absent. Si Sister Resty lang po ang nag-a-absent sa akin pag ako'y nag-mission. Amen? Kamakailan, nung ako'y nagpakasal, yan, absent ako. Emergency leave. God's will pa rin. Amen. Pero what I'm saying is that may alam na tayo sa kalooban ng Diyos. Pero yung mga yumba, kung kukunti lang, nasusunod ba natin? O we defy at times. We choose to disobey at times. Hindi na dapat. We must obey God. At kalooban ng Diyos, God's will, magdagdag tayo ng kaalaman. Amen? Madagdagan ang ating kaalaman. Hindi lang po dito tayo nagbubulay ng salita ng Diyos. Dapat may panahon tayo dyan everyday. Nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Para matuto pa, malaman pa natin ang iba at marami pang kalooban ng Diyos. Kasama ba sa prayer natin yan? Kung everyday tayo nagpe-pray, lagi bang kasama yan? Lord, nawa, hindi ko lang po maalala ang iyong mga utos at kalooban sa akin, kundi malaman ko pa ang marami pa na kalooban mo, Panginoon. Pero ang dami mo nang alam. Pero you have that desire na patuloy na matuto pa sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. And most of all, kasama ba ito sa ating prayer? Lord, please, help me. Remember your will para masunod ko. Secondly, Lord, help me to know more about your will para dumami ang aking alam. Kasi yung alam ko baka hindi siya yung sapat, hindi siya yung appropriate, kundi yung kalooban mo. So, allow me, Lord, to know more about your will. At ang pangatlo, prayer mo ba to? Kasama ba lagi sa prayer mo? But Lord, ang magawa ko po ay ang iyong kalooban. Bigyan niyo po ako ng kakayanang masunod ko po at magawa ang inyong kalooban. Because there are times, most of the time, meron tayong parang ibang pagpili. Halimbawa, di ba? Kesa makinig ng OPM, di ba? Parang ang lakas ng hatak ng manood na lang tayo ng ibang palabas sa TV. O kaya ay may unahing gagawin. Anong nagawa natin? Hindi yung kalooban ng Diyos at that time, kundi yung kalooban natin. So, it's so important that we pray for remembrance natin sa will of God, inimplant na ng Diyos sa ating puso't isip, and to know more about His will, ipahayag niya pa sa atin, idagdag pa sa atin, and most of all, it must be our prayer every day
na ang magawa natin o mabigyan tayo ng Diyos ng enabling na ang magawa ay ang Kanya pong mga kalooban. Can we say amen? So no more and do the will of God. Bakit? Ano bang benepisyo kapag patuloy nating binubulay, inaaral, at lumalago tayo sa kalooban ng Diyos, sa kaalaman natin sa Panginoon, lalo na yung masunod natin ang will of God? Ito po, makakaranas tayo ng deeper na fellowship with our God, our Lord and Savior Jesus Christ. Mas mararanasan mo siya sa iyong buhay. Mas magiging intimate ang inyong relationship. Mas ma-appreciate mo siya all the more. Tatatag ang iyong pananampalataya at pag-asa sa Kanya. If you know more, most of all, obey the will of God. Marami kang masusumpungang katotohanan sa iyong buhay. Maraming i-reveal si Lord sa iyo. Lalo na pag nakita ng Diyos ng puso mo, so eager na hindi lang malaman ang Kanyang kalooban, kundi willing kang makasunod sa Kanya, makapaglingkod, i-reveal ng Diyos sa iyo ang Kanyang mga kalooban, katotohanan, katuruan. Pag nanalangin ka, tutugunin ng Diyos. Kakatagpuin ng Diyos, hindi lang iyong mga prayer, kundi lahat ng iyong pangangailangan. Lahat ng iyong need. Hindi lahat ng wants, kundi lahat ng needs. Magkakaroon ka ng quality life here on earth. If you know more, most of all, do the will of God. Magkakaroon ka ng maayos, nagiging maayos, paayos ng paayos na buhay. A quality life and work in this life, sa mundong ito. And most of all, pag humarap ka na kay Lord o bumalik na siya, whatever comes first, yung humarap tayo sa Kanya kasi namatay tayo, o kaya ay naunahan tayo nung Kanya muling pagbabalik, so there will be a reward. Are you with me? If we have a right attitude towards God's will. Not rejecting the will of God, not defying the word of God, the will of God, but obeying the will of God, observing God's will, not just in some area, kundi in every area ng atin pong mga buhay. Can you say amen with me? Let's rise up. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong banal na salita na minsan pa'y pinahayag po sa amin. Thank you for reminding us sa amin pong attitude towards your will. Lord, we confess to you that we have sinned against you, Lord. Meron po kaming nade-defy na kalooban po ninyo sa isip, sa salita, sa gawa, sa motibo. May mga panahon kami na hindi po namin naibigay, naihalat sa inyong kalooban, nadadala namin sa mga minor things. And we know, Lord, na kami po ay nag-refuse sa inyong kalooban. Mas pinili namin ang gusto namin, ang pleasure namin, kaysa sa inyo pong instruction, kaysa sa inyo pong kalooban. Forgive us, Lord. Panginoon, we come to you humbly. Sa inyo naglalagak ng tiwala ngayon. Sapagkat hindi namin alam ang bukas, hindi namin hawak ang bukas. In fact, wala kaming kakayanan. Wholly, apart from you. Kaya lang kami may talino, may lakas, may kagalingan, may kalakasan, may katagumpayan. It's because of you, Lord. It is written in your word, Lord, that in you, with you, from you, we have our being. We move and live and have our being, Lord. Thank you so much, Lord, for your grace, for your mercy upon us. Though, hindi po kami karapat-dapat sapagkat kami po ay guilty that in some area ng aming buhay,
We refuse your will. We rejected your will. And in fact, Lord, we disobeyed you. That's why nakaranas kami ng palo mo, disiplina mo, nahirapan kami, nabigatan kami. At alam namin, Panginoon, patuloy namin itong mararanasan kung hindi namin kayo hinayaang mag-rule sa aming mga buhay, because those hearts and lives that you cannot rule, you overrule. Panginoon, salamat na lang dahil tapat kayo sa inyong mga salita at pangako sa amin. Nananatili kayong Ama namin sa kabila ng aming pong pagsuway. Hindi niyo po binabawi ang inyong relationship sa amin. Ang pagiging Diyos niyo sa amin, ang pagiging anak namin sa inyo, ang pagiging Ama niyo sa amin. Hindi niyo po nililimot, inaalis, binabawi, kundi sa pamagitan ng inyo pong disiplina at pinapahintulutang sufferings, trials, troubles, discipline sa aming buhay, kami po ay napapabuti. Kami po ay nakakapanumbalik sa inyo pong banal na kalooban. Nakikita namin ang aming pagkukulang, natututo kami ng aral. At kami po ay nagiging mababa, dalisay, kalugod-lugod sa inyong harapan. By your word, by your discipline, by your power, by your sovereign control sa aming mga buhay. But Lord, as your will is not an option, but an obligation. As your will is not to be treated as take it or leave it. And so we must obey you. We will obey you, Lord. Because this is your holy will sa aming mga buhay. Nais mo kami na maging blessed, hindi maging kontra sa amin ang sitwasyon, ang kapalaran, ang destiny namin. Hindi po mag-work against us, hindi lang ang mga batas sa sanlibutan ito, kundi lalo na ang batas po ninyo. As we obey you, Lord, you promise us to bless us, to reward us, to continue to lead us into a life that is pleasing in your sight, that gives glory to your awesome and majestic name, and that gives us a life that is worthwhile before you and before man. And we enjoy your reward, your blessings, your promises as we obey you, our Most High God. Once again, Lord, kami po'y nagkukumit sa inyo that from now on, we will obey you. Dito, sa mga kinompromise namin na kasalanan, kalooban nyo. Dito, sa mga na-define namin, na disobey na kalooban nyo. At sa mga kalooban nyong ipinaalam nyo na sa amin today, we commit, Lord, that we will obey. This is first and foremost para kilalanin kayo as our Creator, Savior, Redeemer, Provider, Healer, Pattern, our victories in this life and beyond, our complete joy in this life, our blessed hope, our complete victories in this life and beyond. Thank you so much, Lord. Kayo na pong bahala. We commit to you our lives. We place our faith in you, our Most High God, our powerful God, the God, source of everything that we have, the God, source of everything that we need in this life, in the life to come. Glory to you. Thank you so much. Bless us even more. This is our corporate prayer. In Jesus' holy and mighty name. And we say amen. And we give glory to our Most High God. Hallelujah, hallelujah.
belong